araw na ito ay muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Ito ay tanda ng kanyang tagumpay laban sa kasamaan. Higit sa lahat, ang muling pagkabuhay ni Kristo ang siyang batayan ng ating pananampalatayang Kristiyano. Dahil dito, nararapat lamang tayong magalak at magdiwang sa pagtubos na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Makiisa tayo sa iba't ibang paraan ng pagbabahagi sa hapag ng pamilyang Mendoreño. Unang, pakikipagpalagayang loob at pag-aayos ng mga relasyon na nakabatay sa bukas at matapat na pag-uusap ng mga magkakapatid at mga anak ng Diyos. Walang makagagawa nito kundi tayo mismo. Ikalawa, pagtapok sa iba't ibang pangangailangan ng tatlong hapak na nakabatay sa pagpasalamat sa mga kaloob na tinanggap natin mula sa Diyos. Ang pagtapong sa hapag ay hindi lamang sa pamamagitan ng salapi, sa halip. Ang pagtapong sa hapag ay hindi lamang sa pamamagitan ng salapi, kundi sa pamamagitan din ng kakayahan, panahon, at panalangin. Nagtatapong tayo hindi sa dahilang labis ang nasa atin. Sa halip, nagtatapong tayo mula sa ating karukhaan. Tatlo, pagsaknong sa mga gawain panghapag na nakabatay sa mga nakatiwala sa Diyos. May saknong ay ang Diyos na patuloy na tumatawag at nagpapadala ng mga manggagawa sa kanyang anhin. Tayong mga Mendoreño ay pinagkatiwalaan ng Diyos para sa ating simbahan lokal. Ito ay sama-sama nating pananagutan. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang araw na ginawa ng ating Panginoon. Tayo ay magsaya at magalak. Humayo tayo at ating ihayag ang kanyang muling pagkabuhay. Ating siyang papurihan, ating siyang parangalan. Ang
seremonya sa pamamagitan po ng prosesyon patungong simbahan. Mauna po ang mga anghel. Susundan ang pagkabuhay, yung larawan ng pagkabuhay. Tapos mga anghel, mga tao na po. Huwag mo na kayo pumasok mga tao. Pakisara nga po niyan. Wala ka muna papasok, please. Sayo tayo dyan, huwag mo talaga. So, ang pagkabuhay, larawan, mga anghel at mga task, tapos na mapasok ang mga tao, tapos ang mga ministro at lectors sa parig ng huli. Dapat pala nandun sa kapila.